Nako, heto na po mga karibin natin. Isa laban sa lahat, kapapasok lang, breaking news, impeachment update, matindi to. Yan po ang ating alamin mga kababayan sa video ito. Pero bago po natin simulan yan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po. At eto nga, bago po natin i-play yan mga kababayan, eto pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Nako kaya naman pala. O yan mga kababayan kaya naman pala itong AMLAC ay gumalaw na kay BP Sara. O, sabi po kasi dito mga kababayan sa Billionaire News Channel mga kababayan, no? AMLAC appoints Venaventura as Executive Director. Ayan na. Ito po ngayon mga kababayan, no? Breaking news, AMLAC Executive Director assume on April 14, 2026. Ayan The Anti-Money Laundering Council has appointed Attorney Ronel Benaventura as Executive Director. So ayan mga kababayan, naiisip nyo ba ang naiisip ko? Dahil po dito mga kababayan, kaya gumagalaw na po ang AMLAC, nakikipagtulungan. Okay? Kasi may bago pala silang direktor. Nasaan pala? Okay? Nasaan pala yung dating direktor, executive director mga kababayan? Pinalitan ba? Nagtatanong lang po tayo mga kababayan kung pinalitan po ba yung dating direktor ng AMLAC, no? Tulad po ng resign din, di ba? Naalala niyo po si NBI Director, sino yun? Si Santiago, di ba? Dahil hindi niya na masikmura yung mga ginagawa, yan, nag-resign po, di ba? Ang tanong, no, nasaan na yung dating executive director ng AMLAC? No, bakit eto, may bagong executive director mga kababayan. So wala po tayong ibig sabihin, pero diba, may mga pattern kasi tayong nakikita, kaya mapapaisip talaga tayo. Alright, ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan. Sabi po dito, mga kababayan, new member ng Bendalo. Sabi po ni Candy. Sabi naman po, may maleta na yan. Aray ko po. Napaso na sabang script. Totoo yet. Oh, wow, no wonder. Kaya pala scripted. Ayun. Sabi po dito ni Sing, kaya pala nag-resign yung isa, di yata kaya pinagagawa sa kanya. Correct. Yun din ang iniisip natin mga kababayan. Gaya nga po ng kaya NBI Director Santiago, di ba? Hindi niya kinaya yung mga pinagagawa. Kaya yun, nag-resign po mga kababayan. Eto, baka ganun rin po ang nangyari dito. Alright? Di wow, paldo agad. Paldo ka agad, sir. No? May maleta din ito. Sabi po ni Jeff Milao. Sabi naman po ni Fuentes Rinan, palpak na naman. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? Just comment down below. At eto, pasadahan din po natin to mga karibin natin. Itong sinasabi ni Sir Rob Rances. Ayan, no? Sabi niya po kasi dito mga kababayan, no? 88 million. Ayan, 88 million. Ayan, 88 million over 18 or over 17 years is being treated like a scandal. When for some crooks, that amount is just a single kickback from one infrastructure deal. Totoo. No? Pagdating po kay BP Sara mga kaubayan, talagang malaki, big deal po sa kanila yung 88 million within, no? Over. Okay? Na-accumulate po nila ito within 17 years mga kaubayan. No? Inisip ko nga, kulang pa to eh. Itong 88 million, kulang pa po ito mga kaubayan. No? Dapat si Luestro, no? Nung kinumpute po nila yung salin ni BP Sara, dapat no, isinama na rin yung utang ni Luestro. Magkano ba yung utang ni Luestro mga kaubayan? 8 million ba yon? Correct me if I'm wrong sa figure Pero may utang di ba? Si Luestro, kasama na po ba dyan sa 88 million yung utang ni Luestro?
Baka hindi pa kasama, idagdag nyo na po dyan mga kababayan, di ba? Oh, sabi po ng ating mga kababayan patungkol dyan, maraming nabubulag sa inilabas ng AMLAC. Bilyones kasi ang nandoon. Baka hindi maunawaan ng iba na yun ay kabuuang transaksyon. Ibig sabihin, in and out. Kaya kahit na halimbawa 100 millions lang ang kasalukuyang laman ng bank account, billions ang makikita dahil binibilang ang lahat ng cash flow transaction, deposit and withdrawals. Ayan, kumbaga buong history ng bank account mo, kung bank account man yan, di ba? Buong history niyan, mga kababayan, di ba? Minsan nga, di ba, magtataka tayo, 1,000, let's say, meron tayong 10,000. Kung yan, di ba, kinash out mo, kinash in mo, yung 10,000 mo, malaki po ang aabutin yan kung cash in at cash out ka ng cash in, cash out ka palagi, di ba? Ayan pala yun mga, kaya pala lumaki, no? Kaya naman pala lumaki mga karabin natin, hindi lang maunawaan. Buti na lang dito, nag-comment si Sir Ronel Folgueras. Salamat po sir, palagpakan po natin. So yan mga kababayan, ano po ang inyong opinion dyan? Just comment down below. At syempre bago po natin i-play yung video mga kababayan, eto, no? Pasadahan muna natin tong babaeng to mga karibin natin. Teka lang, eto. Si Luestro. Ayan, si Luestro. Sabi po kasi dito ni Ma'am Sash, no? Luestro, wala ka bang pipto para kay Speaker Martin dyan? Pagkatapos bumaha ng biyaya sa inyo dahil kay Speaker Dead Maka during this trying times. Oo nga mga kababayan, oy, pagtanggol nyo na. Si Speaker na umamin na. Umamin na mga kababayan. Sabi nga sa isang balita marami daw siyang nalalaman patungkol sa administrasyong ito. Aray ko po Luestro, ano na? Sa daming biyaya mong natanggap kay Speaker Martin Romualdez, hindi ka ba magsasalita ngayon? Magsalita ka na. Ito po ang naging komento ng ating mga kababayan patungkol dyan mga karabin natin. Lapit na tag-ulan, abangan natin kung tubig yung babaha o ayuda. Ayan na. Diyan mag-iingay kasi nang dahil kay Speaker bumaha ng pera nila sa Kongreso. Ayon po yan kay Yawarms. Ayan na. Sabi po ni Joko, sayang yung trilyon-trilyon pera na nakamaleta, pambayad utang na sana yan ng Pilipinas sa 18 trilyon, no? Sayang talaga kahit yung mga taong nasa 2080 in the future, apektado pa rin ng nakawan ngayon sa gobyerno. Correct. Diba? Tagilid na silang lahat. Ang tanong, anong pakulo ngayon ni Trilling? Dahil kung ano ang susunod, is this a tactical moves para maiwasan ang totoong issue ni Tamba? Pero mga 18 Marines, di nila pinag-uusapan. Correct. Wala na tayong narinig mga kababayan patungkol po sa 18 Marines, no? Talagang grabe po mga karibin natin. Sabi po dito ni Ricardo Calma, scripted din yan result. Walang ebidensya laban kay Tamba. Nako, nag-iisip pa yan si Luestro kung anong sasabihin, no? Paano kasi aalis na tatago na ang tatay nila, kaya kabado na sila. Ano daw? Sabi po yan ni Joven, mga kababayan. Sabi naman po dito ni Robio, paktay na nang dahil kay Speaker. Ayun na nga. Well anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga karabin natin? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Mga kababayan, medyo dito nakakabuisit ito talaga kasi ewan ko. Sa dami-dami ng problema natin, itong walang kakwenta-kwentang impeachment. Tingnan ninyo ito yung ebidensya nila. Hindi, kayo na po humusga. Kung ito bang ebidensyang ito ay sapat para sabihin mong merong probable cause, tingnan nyo. Yan po ninyo document showing na indeed may records po. Tama po ba? Pwede po pa-explain ano po yung laman po ng dokumento sinend po ninyo sa amin? Well, nakakuha po tayo ng LTO report, no? Nung pong mga listahan ng mga motor vehicles na pag-aari po ni Mr. Madriaga at ang kanya pong mga anak. No? So, mahaba po yung listahan. Marami po siyang pag-aari. Pero karamihan at I think lahat no, ng mga binanggit pong mga pag-aari at binili ni Mr. Madriaga na nakalagay po sa kanya pong affidavit ay nandun po sa
listahan po na yon na nakuha po natin mula sa LTO na nasa ilalim po ng pangalan ni Mr. Madriaga at ng kanya pong anak. So, yung pong dalawang Ducati na binanggit sa affidavit, yung pong dalawang Harley Davidson na binanggit po sa affidavit, yung pong ilang mga Yamaha at Kawasaki po ng mga motor ay nandun din po sa listahan po ng LTO. At panghuli, yung pong blue na FJ Cruiser na supposedly ginamit daw po para mag-deliver po ng mga pera mula po sa confidential funds ay nakalista rin po dito po sa LTO list ng pag-aari po ni Mr. Madriaga. Ano po maging implication po nito doon sa ongoing na impeachment proceedings sa Justice Committee ng House? Well, relevant po itong listahan po na ito para ipakita na may mga bahagi ng kanya pong affidavit na pwede pong makorroborate at nakabatay po sa katotohanan. And ito po yung listahan po na ito ng pong mga sasakyan. So, siyempre, ibang bagay pa kung yung pong pera na ginamit sa pagbili nito pong mga motor at sasakyan po na ito ay galing po kay former President Rodrigo Duterte. So, iba pa hong So, yun mga kaubayan, no? Yun po ang gusto nilang i-implicate dito na yung perang ipinambili ng mga sasakyan ni Madriaga ay galing po kay former President Duterte. Now, we're in the process of acquiring these assets, no? Ang pangalan, nadadawit ang pangalan ni former President Duterte. Gayong, mga pangalan lahat ni Madriaga ang nakalagay dyan sa mga ORCR na yan. Diba? Ginagawa niyong tangang taong bayan eh. Kung gusto niyong magpakita ng solid evidence na direktang magkokonekta kay former President Duterte, ipakita niyo. Diba? Hindi yung mga pangalan naman ni Madriaga, so what? Diba? magpapatunay yung kailangan po rito. Pero yung Nakikita ninyo yung sinasabi nitong Koki na to? Sinasabi niya, nakakita daw siya ng yung sinasabing ibinigay daw ni Pangulong Duterte mga motor na nasa pangalan ni Madriaga, nakakita daw siya sa LTO ng ORCR na nasa pangalan ni Madriaga. Yun daw ay para bagang sapat na. O there is a truth doon sa affidavit. How can you say na there is a truth doon sa affidavit by just seeing na merong ORCR na nasa pangalan ni Madriaga? Paano naging makatotohanan yun? Alam mo yun, ganyan ka ba katanga? Hindi, ako nagtatanong lang naman ako Ganyan ka na ba talaga katanga? Mr. Pangalan nito? Si Representative Ridon? Only because there is a ORCR of the motorcycle from the LTO, totoo na yung laman ng affidavit? Can you say, dahil ako meron akong BM na motor, ibig bang sabihin nun dahil mahilig din si Pangulong Duterte sa motor, ibinigay niya sa akin yun? Kahit nasa pangalan ko yung motor? Kung nga rin may makita kang ORCR ng motor na yun at makita mo, uy, bakit siya may motor na na BMW? Siguro binigay yan ni Pangulong Duterte, no? Kasi mahilig si Duterte sa motor So yun na kagad isang ebidensya? How stupid is that? Hindi, di ba? Anong klaseng Correct. katangahan po yun, ladies and gentlemen? Anong klaseng katangahan yung ganong klaseng logic? May ORCR siya. Ibig sabihin nun, totoo nga, yung sinabi niya na binigay sa kanya ni Duterte yung motor. Wow! Wow talaga. Yeah. Eto, sabi ko nga, ibang level ng utak nito ni Ridon, Pambihira. Ano yan? Tawag dito? Unique yan, yung mga ganyang klaseng utak. Unique yan. Yeah? That is a unique perspective. Yeah. Ang lupit nun. Dahil lang doon. Tuloy. fact ng ownership nito po mga binabanggit po ng mga sasakyan at mga motor ay confirmed po mismo ng Land Transportation Office. No? So, ibig sabihin, while it might be correct na siyempre there are So, confirm ng LTO na galing kay former President Duterte yung perang pinambili niyan? Or confirm ng LTO na ang may-ari ng mga sasakyan na yan ay si Madriaga? Diba? Klaruhin nyo kasi, klaruhin nyo. Kasi inaakusahan nyo si former President Duterte, sinasangkot nyo dyan sa kalokohan ni Madriaga. Wherein, hindi naman nakikita ng taong bayan na nalilink nga, may link nga, mga kaubayan. Di ba? Parang wala. Singaw mula sa ilong ni Ridon po ang kanyang mga sinasabi. various inconsistencies in the affidavit and in the testimony of Mr. Madriaga. There are also truths, no? Doon sa kanya pong
mga binabanggit. No? So, this is comparable, for example, to the testimonies po of yung po mga whistleblowers po ng flood control scandal. No? So, they might be a bit incredible, for example, on questions relating to their casino habit. No? Pero with the questions relating to their involvement in yung pong flood control corruption, tingin ko that much is very credible. So, I think that is how the committee will look at these types of information contained within the affidavit. Apo. Kung meron kasi may opinion ng isang lawyer, no, na sinabi over the media today na possible daw na maging state witness si Ramil Madriaga kung sakaling makasuhan ng graft si Vice President Sara Duterte. Do you share the same opinion? Talaga ba? Tama naman po yun, no? Kasi syempre, I don't think si Mr. Madriaga will be the most guilty kung ang trabaho lang naman po niya ay naging bahagi, no? Dito po sa transport po of Grabe, no? dito po sa Kita nyo? Kita din nyo? O, tila pinalulutang na nila. Pinalulutang na nila yung idea na state witness si Madriaga. Ano nakasunod yan? Palalayain na si Madriaga. Which is, according to Madriaga himself, sinabi niya yan nung kinukumbinsi niya yung isang opisyal ni Vice President Sara Duterte na bumaligtad ka na kasi yun ang pangako na state witness para mapawalang sala. O. Siya mismo kinonfirm niya na yan. Ngayon, pinalulutang na nila yung idea. So yan pala ang plano nila mga kaubayan, ang makalaya si Madriaga, no? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction dyan mga kaubayan patungkol sa video ito? Just comment down below at syempre huwag niyo pong kalimutang i-like ang video ito mga kaubayan, malaking tulong po yan. Maraming salamat po.